Yo, what's up mga kapugi, Malunggay Boy in the house. Ayan. This is Malunggay Boy once again. Alam ko na-miss nyo yung mga ganitong klase ng content, and napapansin ko sa ating TikTok account as well as sa Facebook and sa ating YouTube channel na ang laging binabalik-balikan and still growing their views ay yung ating mga DIY projects. So, nagbabalik na ulit tayo sa paggawa ng content dahil sayang yung ating nasimulan at higit sa lahat mini-message tayo palagi ng ating lolo. Ipagpatuloy pa natin, no? Kasi marami din ang naghihintay at nag-aabang. So, tingnan nyo naman ang itsura ng Malunggay Boy for the past few years. Medyo lumaki na tayo. Lumaki literally. Yan, no? Tumaba na tayo. Pero ganun pa man, it's okay. We're getting back in shape. And kaya gaya ng sinabi ko, gagawa ulit tayo ng ganitong klase ng content. As you can see, meron tayo ditong safety goggles and gloves dahil ngayong araw na to gagawa tayo ng DIY projects, which is gagawa ako ng lamesa, no, na gawa sa tiles at saka sa tubular. Dahil meron akong labis na tiles yung dingding ng aming CR sa labas, may labis pa akong 2 piraso. Although, naka-reserve ito para gamitin ulit dahil nga babakbakin din naman yun in the future. Nalilipat yung pinto. Kaya lang, kaysa nakatenga siya, so gamitin ko na. Siguro sa mga susunod na panahon ay hanap na lang ako ng ibang grains ng tiles kung wala ng stocks na kagaya ng binili namin. Kasi binili namin ito sa ano lang sa Tile Depot, which is limited lang palagi yung mga stocks. No, kung ano yung nandun, yun na yun. Kaya nagpapalabis na dapat pagka magta-tiles ka ng bahay. Mas mura, pero yun nga, wala nang kasunod yun. Anyway, so, gaya na sinabi ko, gagawa tayo ng isang DIY project. Uso-uso to ngayon. Marami akong nakikita sa iba't ibang mga online store na nagbebenta ng mga ganito. Na bakal yung frame, tapos tiles yung pinaka ano niya, yung patungan, ganun. Kahit sa mga kainan, maraming ganong klase ng lamesa. Mas magfo-focus tayo doon sa process ng ating paggawa. So magwe-welding na naman tayo, magka-cut, kaya ngayon mas safety na. Unlike before yung mga videos ko na iba, minsan natatawa. Shoutout nga pala sa kapatid ko kay Austin, na lagi niyang pinupuna yung safety dahil minsan nakahubad ako, nag-welding, o naka-short. So ngayon, gagamit na tayo ng goggles, nakadamit na ulit, and then gloves. So paano yan? Huwag na natin pang patagalin. Let's go!
So yun mga kapugi, yan, tapos na tayong gumawa nung sa may paa. Yan, nabuo na natin. Dalawa. Okay, yan. Kung mapapansin nyo, yan, pinalish na din natin. Okay, then walang butas sa taas. Yan, kasi dyan natin ipapatong yung tiles. So gagawin na lang natin, idudugtong natin yung dalawang mahaba na nandito. Yan, kasama ko nga pala si Whitey habang nagagawa. Yan, so itong dalawa na lang. Yan, ito ay 120 centimeters dahil yung tiles natin ay 60 by 60. So hindi pala, bali ang ginawa natin pala ay nagsukat muna tayo ng 120, tapos binawasan natin ng 2 inches kasi idudugtong natin dun sa gitna. Ganun ang ginawa natin. Hindi na tayo nagkanto mesa kasi nga ang habol natin ay walang butas yung itaas. Kasi ano depende kasi sa diskarte nyo yan mga kapugi. Depende sa diskarte. Pwedeng magkanto mesa kayo tapos papatong nyo yung paa para i-welding. Well, ako, inisip ko yung durability. Ginawa ko ay binuo ko na muna yung paa, tapos tsaka ko ito ilalagay sa magkabilang gilid para ano niya, tawag dito, yung ma-handle niya yung bigat ng tiles na ilalagay natin. Kasi medyo mabigat din siya hindi siya kagaya ng wood, kagaya dun sa una nating yung computer table natin yung ginawa. So ayun ang gagawin natin, dudugtong na natin to. Pagkatapos lalagyan natin ng mga braces sa gitna para mas ma-handle niya yung tiles. And then pag saktong-sakto na sa sukat, tsaka naman tayo magkakatulit ng panggilid, no, para yun naman yung magiging support, no, sa gilid. Kasi ang mangyayari, once na nikabit na natin yung gilid, isushoot na lang natin si tiles, tapos lagyan natin ng silicone o kaya rubber para hindi siya slippery kung halimbawang kakalas-kalasin natin. Pero since na ang target nga natin is maging fix siya, ay gagawin natin, magkakatulit tayo ng panggilid, tapos yun yung magiging na din niya, protection na din niya para hindi mag-chip off yung tiles natin. So inuna lang natin yung panggitna, yung mismong pagpapatungan, tapos maglalagay tayo ng sa gilid. Ito naman sa paa, discardin nyo na din yun. Kung napasin nyo, pinakita ko kanina, kinat ko, naglagay ako ng overlap. Pwede rin kasing kanto mesa na din yung sa paa gagawin niyo. Kaya nga lamang sa practice ko kasi minsan pagka nagkakanto mesa ako, pag tinupi na siya, pag tinupi na, nagiging acute yung angle. Siyempre kailangan skwalado palagi yung ating ginagawang lamesa. Mapalamesa man yan, bakal, ganun. Special lalo na kung kahoy, mas mahirap. Since bakal naman to, madaling remedyohan. Kaya mas pinili ko talaga ang masterin yung ironworks. Yan. So tutuloy-tuloy lang natin to. Kakabit na natin yung dalawang mahaba para magmukha na talaga siyang lamesa. Okay?